Isang malakas na lagabog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga kare. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan ng kusina, nakita ni Elena Ramirez ang panginginig ng mga kamay ni Ana, isa sa mga mas matatandang kasambahay. Ang mga bubog ng mamahaling florera ay nakakalat sa paanan nito na parang mga luhang kristal sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Pero hindi takot ang naramdaman ni Elena, kundi galit. Isang galit na tahimik na nag-init sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang namumutlang mukha ni Ana. Ito ang unang araw niya sa trabaho, pero sapat na ang mga kwentong narinig niya para malaman kung ano ang kasunod na mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang boses ang dumagundong, malamig, matalim, at puno ng paghamak. Anong ingay yan? Napayuko ang lahat ng kasambahay na naroroon. Tanging si Elena lang ang nanatiling nakatingin. Pinanood ang pagbaba ni Juan Carlos Carre o JC, ang nag-iisang tagapagmana. Nakasuot ito ng itim na silk robe, magulo ang buhok, na tila kagigising lang, ngunit ang mga mata nito'y kasing talim ng kutsilyo. Nang makita niya ang mga bubog sa sahig, isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya tumingin kay Ana. Tumingin siya sa florera na para bang mas may halaga pa yon kaysa sa taong nakabasag nito. Alam mo ba kung magkano yan, ha? Tanong ni JC. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Ang isang taon mong sahod, kulang pa para mabayaran yan. Sorry po, senyorito. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na sabi ni Ana, nanginginig ang buong katawan. Hindi sinasadya? Tumawa si JC, isang tawang walang kagalakan. Lumapit siya kay Ana at ang anino niya'y tila lumamon sa maliit na katawan ng babae. Wala ka bang silbi? Ano ang ginagawa mo sa pamamahay ko kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo? Napapikit si Elena. Naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang mga palad sa gilid ng kanyang uniforme. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat patak ng kahihiyan na ipinapainom ni JC kay Ana. Kumuha ng isang makapal na sobre si JC mula sa bulsa ng kanyang robe. Inilabas niya ang isang bigkis ng pera at walang awang inihagis ito sa mukha ni Ana. Kumalat ang mga papel na pera sa sahig, humalo sa mga bubog ng florera. Ayan, sabi ni JC. Umalis ka na. Ngayon din. Ayokong makita pa ang pagmumukha mo sa bahay na to. Iyon na, ang hudyat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ana. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas. Dala ang kahihiyang mas mabigat pa sa anumang bagay. Napanood ni Elena ang lahat. Nakita niya kung paano nawalan ng dignidad ang isang tao sa isang iglap lang. Nang mawala na si Ana, ibinaling ni JC ang kanyang tingin sa mga natitirang kasambahay. At kayo? Anong tinitingin-tingin nyo? Linisin nyo to. Nagsimulang kumilos ang lahat. Takot na sila ang isunod. Pero si Elena ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, ang mga matay nakapako sa mga bubog. Pagkatapos ay humakbang siya, hindi para sumunod sa utos, kundi para gawin ang nararapat. Kumuha siya ng dustpan at walis. Lumuhod siya sa sahig at nagsimulang pulutin ang bawat piraso ng basag na florera. Walang salita, walang emosyon sa kanyang mukha. Bawat kilos niya ay kalmado at may dignidad, isang tahimik na pagtutol sa kaguluhang ginawa ng lalaki. Napansin ni JC ang katahimikan. Napansin niyang may isang hindi sumusunod sa gulat at takot na kanyang nilikha. Nakita niya ang bagong kasambahay na tahimik na naglilinis, na tila hindi man lang siya naririnig, na tila hindi siya umiiral, at iyon ang mas nagpagalit sa kanya. Hoy! Sabi niya, lumalapit kay Elena. Sino ka? Bago ka dito, di ba? Hindi sumagot si Elena. Patuloy lang siya sa pagwawalis. Mas lumapit pa si JC
hanggang sa nakatayo na siya mismo sa harapan ni Elena. "Bingi ka ba? Kinakausap kita." Doon lang siya tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang walis at dahan-dahan buong buo inangat niya ang kanyang mukha para harapin ang senyorito. At sa mga matang iyon, walang nakitang takot si JC, walang bakas ng pagkatakot o pagsuko na sanay siyang nakikita. Ang nakita niya ay isang pares ng matang maitim, malalim at panatag. Isang pares ng matang tumitingin sa kanya, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapwa-tao. Isang pares ng matang tila hinuhusgahan ang kanyang buong pagkatao. Napahinto si JC sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Isang kasambahay ang tumingin sa kanya ng diretso sa mata na hindi man lang kumukurap. Naramdaman ni Elena ang titig nito, matalim at nagbabaga. Pero hindi siya natinag. Hinintay niya itong magsalita. Hinintay niya ang susunod na insulto. Ngunit ilang segundo ang lumipas na tanging katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Sa wakas, sa isang boses na kalmado at bahagyang may pait, nagsalita si Elena. "Tapos na po ba kayo, sir?" Ang tanong ay simple. Ang paggamit ng po at sir ay magalang. Ngunit sa paraan ng kanyang pagkakasabi, sa paraan ng kanyang pagtingin, ito'y isang sampal. Isang sampal na bumasag sa kapangyarihan ni JC na kasing lakas ng pagbasag ng plorera kanina. Natigilan si JC. Ang mga salitang handa na niyang ibato ay biglang naglaho. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng isang sulok ng labi ng babae. Hindi isang nangiti, kundi isang hamon. Isang tahimik na deklarasyon na hindi siya katulad ng iba. Sa unang pagkakataon, hindi alam ni Juan Carlos Care kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik si JC sa kanyang malawak na kwarto. Ang bawat yabag ay puno ng inis. Sa isip niya, paulit-ulit na tumatakbo ang eksena kaninang umaga. Ang mga bubog. Ang takot sa mata ng lahat. At ang babaeng iyon, ang babaeng tumingin sa kanya na parang isa siyang ordinaryong tao lang. "Tapos na po ba kayo, sir?" Ang mga salitang iyon ay parang isang uod na pumasok sa kanyang utak. Hindi maalis, magalang ang pagkakasabi, pero ang kahulugan sa likod nito ay isang sampal. Isang panghahamon. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang kinatatakutan. Sanay siyang yunang yumuyuko ang mga tao sa kanyang harapan. Pero ang babaeng iyon, si Elena, ay naglakas loob na tumayo ng tuwid. Hindi niya matanggap. Kinabukasan, ipinasiya niyang kailangan niyang turuan ng leksyon ang bagong kasambahay. Kailangan niyang ipaalala dito kung sino ang amo at kung sino lang ang utusan. Nagsimula siya sa sahig. "Hindi malinis," sabi niya, habang naglalakad sa sala. Kakatapos lang itong imap ni Elena. Ang sahig ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Walang kahit isang bakas ng alikabok. "Ulitin mo." Walang nagsalita. Nakita ni JC ang pag-igting ng panga ni Elena. Pero yumuko lang ito. Kinuha ang mop at nagsimulang maglinis ulit. Ginawa niya ito nang walang reklamo. Bawat galaw ay tiyak at maingat. Nang matapos ito, muling sinuri ni JC ang sahig. "May dumi pa rin dito," sabi niya. Itinuturo ang isang lugar na wala namang kahit ano. "Ulitin mo." Sa pangatlong beses, naramdaman ni JC ang titig ng ibang mga kasambahay. Naroon ang awa para kay Elena at takot para sa kanya. Pero si Elena, hindi nagbago ang ekspresyon. Muli niyang inulit ang trabaho. Tahimik, mahinahon, na para bang ang paglilinis ng parehong sahig ng 3 beses ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. At iyon ang mas nagpainis kay JC. Hindi niya ito mabasag. Kinahapunan, natagpuan niya si Elena sa library, nag-aayos ng mga libro, pero sa isang sulok, may isang libro na bukas sa kandungan nito. Isang libro tungkol sa economics. Napangisi si JC.
Sineseryoso mo pala ang trabaho mo, sabi niya. May halong pang-aasar. Nag-aaral ka para maging CEO ng mga kasambahay? Hindi man lang nagulat si Elena. Isinara niya ang libro at maingat na inilagay sa estante. Mahirap na po ang buhay ngayon, sir. Kailangan nating matuto habang kaya pa. Sagot niya, isang simple at direktang sagot na lalong nagpakunot sa noo ni JC. Hindi niya ito maintindihan. Sino ba ang babaeng ito? Ang kasagutan ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa may hardin. Narinig niya ang isang boses, mahina at puno ng pag-aalala. Boses ni Elena. Nakatayo ito malapit sa mga halaman, may hawak na cellphone, nakatalikod sa kanya. Ma, kumusta si Michael? Tanong ni Elena sa kausap. Tumawag ba ang doktor? Ano? Kailangan na raw agad ng operasyon? Biglang nag-iba ang tono ng boses nito. Ang tibay na ipinapakita nito sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkabalisa. Magkano raw? Ganoon kalaki. Sige ma, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan. Gagawan ko ng paraan. Narinig ni JC ang panginginig sa huling mga salita nito. Narinig niya ang hirap, ang bigat, ang desperasyon. Nanatili si JC sa kanyang kinatatayuan, nakatago sa likod ng isang haligi. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya makaalis. Nakinig siya hanggang sa matapos ang usapan. Nakita niya kung paano napayuko si Elena, kung paano nito pinunasan ang isang luhang, pumatak sa kanyang pisngi bago huminga ng malalim at muling itinuwid ang kanyang likod. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, napatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa malaking salamin. Ngunit sa isang iglap, hindi ang sarili niya ang nakita niya. Nakita niya ang imahe ng kanyang ama, si Ricardo Care. Nakita niya ang parehong lamig sa mga mata, ang parehong pagiging malupit, ang parehong kawalan ng pakialam sa nararamdaman ng iba. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Iyon ang kinatatakutan niya higit sa lahat, ang maging katulad ng kanyang ama. At sa araw na ito, sa pagpapahirap niya sa isang babaeng lumalaban para sa buhay ng kanyang kapatid, nakita niya kung gaano na siya kalapit sa pagiging halimaw na yon. Bigla, ang inis na nararamdaman niya para kay Elena ay naglaho. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya mawari. Isang halo ng hiya at, sa kauna-unahang pagkakataon, pag-usisa. Isang pag-usisa na hindi na nagmumula sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Nang gabing iyon, habang umiinom siya ng alak sa kanyang beranda, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad, ang mukha ni Elena ang kanyang nakikita. Ang kanyang mga matang hindi yumuyuko. Ang kanyang boses na nanginginig habang kausap ang kanyang ina. Sino ka nga ba talaga, Elena Ramirez? Tanong niya sa sarili. Isang malakas na busina mula sa driveway ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang mamahaling sports car ang pumarada sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida. Ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng kumpiyansa. Si Isabela Montenegro, ang kanyang fiancé. Napabuntong hininga si JC. Wala siya sa mood para makipagplastikan, pero wala siyang nagawa kundi ang bumaba para salubungin ito. JC, darling! Bati ni Isabela, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang pabango nito ay mamahalin, ngunit para kay JC, nakakasakal. Anong ginagawa mo dito, Isabela? Gabi na. Walang ganang tanong ni JC. Hindi mo ba ako na-miss? Sabi nito. Nagpapa-cute. Pumasok sila sa loob ng mansyon at habang naglalakad sa sala, biglang natigilan si Isabela. Ang mga mata nito ay napako sa isang tao. Doon, sa may gilid, tahimik na nagpupunas ng mga muebles si Elena. Hindi nito napansin ang kanilang pagdating. Sino yan? Tanong ni Isabela. Ang boses ay biglang naging matalim. Bagong katulong? Hindi sumagot si JC. Pinanood niya lang kung paano sinuri ni Isabela si Elena mula ulo hanggang paa.
Isang titig na puno ng pagmamaliit na para bang tumitingin ito sa isang insekto. Naramdaman marahil ni Elena ang mga titig kaya't lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Elena, si JC at si Isabela. Sa isang iglap, naramdaman ni JC ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang tensyon. Ngumiti si Isabela kay Elena, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang nangiting iyon. Ito ay isang nangiti na malamig, mapanuri at puno ng babala. Isang ngiti na nagsasabing, alam ko kung sino ka at alam ko kung saan ka lang dapat lumugar. At sa sandaling iyon, alam ni JC na ang katahimikan sa loob ng mansyon ay malapit ng mabasag muli. Mula nang dumating si Isabela Montenegro sa mansyon, naramdaman ni Elena na tila lumiit ang espasyo at humigpit ang hangin. Ang babae ay kumikilos na parang siya ang reyna at ang lahat ay kanyang mga alipin. At sa lahat ng alipin, tila si Elena ang kanyang paboritong pag-initan. Kunin mo nga ang bag ko sa kotse. Utos nito, kahit na 2 hakbang lang ang layo ng pinto. Dalhan mo ako ng tubig. Siguraduhin mong malamig pero walang yelo. Pakisabi sa kusinera nyo, huwag siyang maglalagay ng masyadong maraming bawang sa pagkain. It smells cheap. Ang bawat utos ay may kasamang matamis na ngiti na hindi naman umaabot sa mga mata. Ang bawat salita ay isang malumanay na paraan ng pananampal. Tinitiis lahat ni Elena. Iniisip niya ang kapatid niyang si Michael. Iniisip niya ang bayarin sa ospital. Para kay Michael, kaya niyang lunukin ang anumang pagmamaliit. Pero may mga bagay na hindi niya kayang palampasin. Nang gabing iyon, naghanda ang kanyang ina ng espesyal na hapunan. Si Aling Martha, ang ina ni Elena, ang punong kusinera ng mga kare. Sa kabila ng kanilang kahirapan, ipinagmamalaki ni Elena ang kanyang ina. Ang pagmamahal nito ay naipaparamdam nito sa bawat putahing kanyang iniluluto. Ang paborito ni Elena ay ang kanyang creamy na sopas ng kalabasa, isang simpleng ulam na nagpapaalala sa kanya ng kanilang masayang nakaraan. Inihain ni Elena ang hapunan. Si JC ay tahimik lang sa isang dulo ng mesa, habang si Isabela naman ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang huling shopping trip sa Paris. Nang mailapag ni Elena ang mangkok ng sopas sa harap ni Isabela, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Salamat. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Elena po, sagot niya. Pinipigilan ng sarili. Tinikman ni Isabela ang sopas gamit ang dulo ng kutsara. Pagkatapos ay bigla itong napangiwi na para bang nakatikim ng lason. Maarte niyang inilapag ang kutsara sa tabi ng plato. Oh my God, JC darling, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkagulat. Ano to? Parang may kakaiba sa lasa. Napahinto si JC sa pagkain. Sopas yan, Isabela. Gawa ni Aling Martha. I know, sagot nito. Sabay tawa ng mahina. Pero parang, I don't know, may lasang kahirapan. Sa isang iglap, huminto ang mundo ni Elena. Ang lahat ng pagtitimpi niya ay biglang naglaho na parang bula. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Ang pagmamaliit na yon ay isang direktang sampal sa dignidad ng babaeng nagpalaki sa kanya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, humakbang siya palapit sa mesa. Pasensya na po, Ma'am Isabela, sabi ni Elena. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang sopas na po yan ay gawa sa sariwang kalabasa mula sa hardin at may kasamang gatas at mga pampalasa. Walang kahit anong sangkap dyan na matatawag na mura. Natigilan si Isabela. Tumingin ito kay Elena na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Excuse me? Kinakausap mo ba ako? Opo. Walang takot na sagot ni Elena. Sinasagot ko lang po ang tanong ninyo. Ang pagkaing inihanda ng nanay ko ay simple lang po pero malinis at ginawa ng may pagmamahal. Kung hindi po yun naaayon sa inyong panlasa, naiintindihan ko po.
Pero sana po, huwag ninyong insultuhin ang trabaho niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dining hall. Nakita ni Elena ang pagkagulat sa mukha ni Isabela na mabilis na napalitan ng matinding galit. Tumingin ito kay JC, naghihintay na pagsabihan nito ang walang modong katulong. Inaasahan ni Elena na sigawan siya ni JC. Inaasahan niyang ipagtatanggol nito ang kanyang fiancé. Inaasahan niyang dito na magtatapos ang trabaho niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni JC ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Tumingin si JC, hindi kay Elena, kundi kay Isabela. Ang mga mata niya ay malamig at seryoso. Isabela, sabi niya sa isang boses na mababa at may awtoridad. Humingi ka ng tawad. What? Halos mapasigaw na, sabi ni Isabela. JC, are you serious? Ipagtatanggol mo ang katulong na to? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Mariing sabi ni JC. Sinasabi ko lang sa'yo ang tama. Maling mang-insulto ng tao, lalo na kung wala namang ginagawang masama sa'yo. Humingi ka ng tawad kay Aling Martha. Through Elena. Hindi makapaniwala si Isabela na mula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan, tumayo ito ng padabog. This is insane. Hindi ako makapaniwalang mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin. Umuwi ka na, Isabela. Sabi lang ni JC, hindi inaalis ang tingin dito. Naiwang nakabitin sa ere ang tensyon. Kinuha ni Isabela ang kanyang bag at nag-walk out. Pero bago ito tuluyang umalis, binigyan nito si Elena ng isang tingin na nangangakong maghihiganti. Nang sila na lang ni JC ang naiwan, hindi alam ni Elena ang sasabihin. Nakatayo lang siya roon, naguguluhan sa nangyari. Bakit? Bakit siya tinulungan nito? Bumalik ka na sa kusina, sabi ni JC, hindi tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay bumalik sa dati, malamig at walang emosyon. Tumango si Elena at mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, isang maliit na pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng bahay na yon. Pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ding nawala. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang kanyang ina na nag-aalala. Bago pa siya makapagpaliwanag, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Ito po ba si Miss Elena Ramirez? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa St. Luke's Hospital. Tungkol po ito sa kapatid ninyong si Michael Ramirez. Biglang kinabahan si Elena. Bakit po? Anong nangyari? Nagkaroon po siya ng komplikasyon. Bumagsak po ang kanyang vital signs. Kailangan na po siyang isalang sa emergency surgery sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. O operasyon? Agad-agad? Opo, miss. Within the next few hours. Kung hindi po, baka hindi na po siya... Hindi na naituloy ng kausap ang sasabihin, pero naintindihan na ni Elena. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nasa harap na niya. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Nawala ang lahat. Ang tapang na ipinakita niya kanina. Ang munting pag-asa. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang katotohanang dudurog sa kanya. Wala silang pera. At ang buhay ng kanyang kapatid ay nakasalalay doon. Napaupo siya sa sahig. At doon, sa sahig ng malamig na kusina, humagulhol siya ng walang tunog. Nilalamon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Nakatayo si JC sa bintana ng kanyang study, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Katatapos lang niyang palayasin si Isabela. Ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Puno ng mga hindi nasabing salita at ng tensyong iniwan ng kanilang pagtatalo. Ibinaba niya ang kanyang baso nang gagalaiti pa rin. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ipinagtanggol ang isang katulong laban sa sarili niyang fiancé? Dahil ba sa isang mangkok ng sopas?
O dahil sa paraan ng pagtayo ni Elena, matatag at walang takot, na tila isang salamin na nagpapakita kung gaano siya kahina sa harap ng sarili niyang ama. Habang abala siya sa sarili niyang mga tanong, isang galaw sa hardin ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng dim na ilaw ng isang garden lamp, may nakita siyang isang anino. Si Elena. Nakaupo ito sa isang bangkong bato. Nakatalikod sa mansyon. Nakayuko ito. At kahit mula sa malayo, kitang-kita ni JC ang panginginig ng mga balikat nito. Ang babaeng buong araw na nagpakita ng tibay ng loob, ang babaeng hindi yumuko sa kanyang mga pang-aapi, ay umiiyak ngayon nang mag-isa sa dilim. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay tahimik, halos hindi gumagalaw, na lalong nagpapakita ng bigat ng kanyang dinadala. Isang parte ni JC ang gustong manatili lang doon, magpanggap na walang nakita. Iyon ang madaling gawin. Iyon ang laging ginagawa ng isang kare. Ngunit isang parte rin niya ang hindi mapakali. Ang imahe ng kanyang ama, malupit at walang pakialam, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ayaw niyang maging ganoon, hindi para sa gabing ito. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng isang kakaibang damdamin. Isang pakiramdam na hindi niya lubos maintindihan, pero malinaw ang sinasabi, kailangan niyang gumawa ng paraan. Ayaw niyang lumabas at kausapin ito. Hindi niya alam kung paano. Hindi siya marunong mag-comfort ng tao. Ang alam lang niya ay mag-utos, magbayad, at kontrolin ang sitwasyon. At iyon mismo ang kanyang gagawin. Mabilis siyang tumalikod mula sa bintana. Kinuha ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si David. David! Sabi niya pagkasagot nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. May ipapagawa ako sa'yo. Urgent to. Yes, Sir JC. Ano po iyon? May bago kaming kasambahay. Pangalan niya, Elena Ramirez. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pamilya niya, background, lahat. Lalo na ang tungkol sa kapatid niyang si Michael. Alamin mo kung saang ospital siya nakakonfine at kung ano ang kalagayan niya. At David? Huminto si JC saglit. Gawin mo to ng tahimik. Ayokong may makaalam. Kahit sino. Masusunod po, sir. Sagot ni David. Hindi pa lumilipas ang isang oras, isang email ang pumasok sa inbox ni JC. Ang subject? Confidential. Re Elena Ramirez. Binuksan niya ang file at ang kanyang hininga ay tila nahinto. Ang unang pahina ay ang resume ni Elena. Nakakabit ang isang litrato nito noong graduation, nakangiti. Ang mga matay puno ng pangarap at pag-asa. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay may nakasulat na 2 salita na gumulat sa kanya. Magna cum laude. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nandoon ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang pagbagsak ng kanilang maliit na negosyo. Ang kapatid niyang si Michael na may malubhang sakit sa bato at nangangailangan ng agarang kidney transplant. At ang halaga ng operasyon, isang halaga na napakalaki na kahit ang buong mansyon ay hindi sapat para mabayaran. Biglang bumalik sa alaala ni JC ang ginawa niya kay Ana, ang paghagis ng pera sa mukha nito, ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Para sa kanya, ang pera ay laruan lang, isang paraan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit para kay Elena, ang perang yon ang katumbas ng buhay ng kanyang kapatid. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang pagkatao. Ang babaeng tinrato niya na parang basura ay mas matalino, mas matatag, at mas may dignidad kaysa sa kanya. Lumalaban ito sa isang laban na hindi niya kayang imaginein, habang siya ay nagpapakalunod sa sarili niyang galit at kayamanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naisip niya ang mga luha ni Elena sa hardin. Ngayon, naiintindihan na niya ang bigat sa likod ng bawat patak niyon. Handa na sana niyang tawagan si David para sabihing bayaran ang lahat.
ang operasyon, ang mga gamot, lahat ng kailangan. Nang biglang mag-ring ulit ang kanyang cellphone, si David ang tumatawag. "Sir," sabi ni David, ang boses ay may kakaibang tono ngayon. Hindi na ito kasing kalmado ng kanina. "May isa pa po akong nakita. Medyo nakakabahala." "Ano yon?" "Yung negosyo po ng pamilya nila na bumagsak." Ramirez Trading ang pangalan. Nag-research po ako sa mga lumang files ng kumpanya. Huminto si David saglit. "Sir, may connection po ito sa isa sa mga subsidiary company ng Carey Corporation noon." Napakunot ang noo ni JC. "Anong koneksyon?" "Base po sa mga dokumento, mukhang ang Care Corp po ang nag-take over sa kanila matapos silang mabankrupt. At hindi po naging maganda ang proseso." Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa mga ugat ni JC. Hindi ito simpleng pagtulong na lang pala. Ang kwento ni Elena at ang paghihirap ng pamilya nito ay may mas malalim na ugnayan sa sarili niyang pamilya. Isang ugnayan na natabunan na ng panahon at ngayon ay biglang nahukay muli. Hindi na nag-aksaya ng panahon si JC. Pagkababa ng telepono, naramdaman niya ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya pinansin ang gabi. Dumiretso siya sa lumang study ng kanyang ama, isang silid na bihirang-bihira niyang pinapasok. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather ay sumalubong sa kanya. Amoy ng kapangyarihang ipinamana sa kanya. Isang kapangyarihang ngayon ay kinasusuklaman niya. "David, isend mo sa akin lahat ng files na nahanap mo. Lahat!" Utos niya sa telepono habang binubuksan ang kanyang laptop. "I don't care kung gaano kaluma. I want to see everything." Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga attachment, mga lumang dokumento, financial reports, at mga liham mula sa nakaraang 20 taon. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang Project Nightingale, isang code name. Sa ilalim nito, nakita niya ang 2 pangalan na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Carey Corporation at Ramirez Trading. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang dokumento ay tungkol sa isang partnership. Ngunit habang lumalalim siya, nag-iiba ang tono. Ang mga salitang hostile takeover, asset stripping, at leveraged buyout ay nagsimulang lumitaw. Ang bawat pahina ay naglalahad ng isang malagim na kwento. Isang sistematikong plano para unti-unting sakalin ang mas maliit na kumpanya hanggang sa wala na itong ibang pagpipilian kundi ang ibenta ang sarili sa napakamurang halaga. Naramdaman ni JC ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ay isang legal na pagnanakaw, isang maruming laro na pinagbidahan ng kanyang sariling ama. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang huling piraso ng palaisipan, isang naskan na sulat. Sulat kamay. Luma na ang papel at kupas na ang tinta. Galing ito kay G. Antonio Ramirez ang ama ni Elena at naka-address ito sa kanyang ama, kay Ricardo Carey. "Ricardo, magkaibigan tayo, magkumpare. Alam mong ibinuhos ko ang buong buhay ko sa kumpanyang ito. Huwag mo namang gawin sa akin to, sa pamilya ko. May 2 akong anak na pinapaaral. Parang awa mo na. Kausapin mo ako." Ang mga salita ay puno ng desperasyon, puno ng pagsusuma mo. Pero ang mas nagpadurog sa puso ni JC ay ang maliit na sulat sa gilid ng liham. Isinulat ng kanyang ama, gamit ang isang pulang pluma. Isang maikling tala para sa kanyang abogado noon. Walang personalan. Negosyo lang. Proceed as planned. Napapikit si JC. Isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Elena sa hardin, basang-basa sa luha. Ang mga luhang yon ay hindi lang dahil sa sakit ng kanyang kapatid. Ang mga luhang yon ay may 20 taon ng kasaysayan. Ang mga luhang yon ay ipinamana sa kanya, tulad ng kayamanang ipinamana sa kanya ni Ricardo. Ang kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Sa sandaling iyon, alam na niya ang gagawin. Ang galit, ang hiya, at ang konsensya
ay naghalo-halo sa loob niya, bumubuo ng isang desisyong hindi na mababali. Hindi na ito tungkol sa pagtulong lang. Ito ay tungkol sa pagbabayad utang. Isang maliit na hakbang para itama ang isang napakalaking pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na si David ang tinawagan niya, kundi ang kanyang personal banker. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag nang magsalita siya, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "I need you to make a transfer, an anonymous one," sabi niya. "To St. Luke's Hospital. Yes, right now. Cover everything. The surgery, the aftercare, all of it." The patient's name is Michael Ramirez. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan. Ang halaga ng pera ay hindi niya inisip. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Elena na nakangiti sa kanyang graduation picture, ang mga matang puno ng pangarap na ninakaw ng kanyang pamilya. Samantala, sa isang maliit at tahimik na waiting area ng St. Luke's Hospital, magkayakap si Elena at ang kanyang ina. Katatapos lang nilang kausapin ang billing section, at ang katotohanan ay parang isang pader na hindi nila kayang gibain. Wala silang paraan. Habang naghahanda silang harapin ang pinakamasamang maaaring mangyari, isang nurse ang lumapit sa kanila, may ngiti sa labi. "Mrs. Ramirez? Mrs. Ramirez?" "Opo," sagot ni Aling Martha. Pinupunasan ng kanyang mga luha. "May problema po ba?" "Wala po. Sa katunayan, may mabuting balita po ako," sabi ng nurse. Handa na po si Michael para sa operasyon. Nasettle na po ang lahat. Nagkatinginan si Elena at ang kanyang ina, puno ng pagkalito. "Papaanong nasettle?" "Wala pa po kaming nababayaran," ngumiti ang nurse. "Kanina lang po, may tumawag. Isang anonymous benefactor po ang sumagot sa lahat ng gastusin. Lahat-lahat po. Bayad na." Napatakip si Aling Martha sa kanyang bibig, napahagulgol sa pasasalamat at gulat. Ngunit si Elena, na natiling nakatayo, hindi makagalaw, isang anonymous benefactor. Sa mundong ito, walang bagay na libre. Walang himalang dumarating ng walang kapalit. Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. "Sino daw po?" tanong niya sa nurse. Ang boses ay halos pabulong. "Sino po ang nagbayad?" Umiling ang nurse. Wala po siyang sinabing pangalan. Ang tanging bilin niya ay siguraduhing magiging maayos si Michael. Tumango si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang kagalakan na dapat niyang maramdaman ay nahaluan ng takot at pagdududa. May isang bagay na hindi tama, at may pakiramdam siyang alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa ng isang himalang ganito kalaki. Lumipas ang 2 araw na parang isang panaginip. Matagumpay ang operasyon ni Michael. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Elena ang kanyang ina na ngumiti ng walang bakas ng pag-aalala. Sa bawat pagbisita niya sa ospital, nakikita niya ang unti-unting paggaling ng kanyang kapatid, ang pagbalik ng kulay sa mga pisngi nito. Napayakap si Elena sa kanyang ina. Ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Salamat sa Diyos, Ma. Salamat sa Diyos." Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat buntong hininga ng ginhawa, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa isipan ni Elena. Sino? Sino ang nagbayad? Ang himala ay may mukha at may pangalan. At sa tuwing iniisip niya kung sino ang may kakayahang maglabas ng ganoon kalaking halaga na parang wala lang, isang pangalan lang ang pumapasok sa isip niya, J.C. Carey. Ngunit bakit? Dahil sa awa? O dahil sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya maintindihan? Ang ideyang may utang na loob siya sa lalaking halos sumira sa kanyang dignidad ay isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Pagbalik niya sa mansyon mula sa ospital, pagod pero masaya,
Sinalubong siya ng isang hindi inaasahang tao. "Elena, nandyan ka na pala," sabi ni Isabela, nakangiti. Isang nangiting ibang-iba sa huli nilang pagkikita. "Kumusta ang kapatid mo? I heard the good news. I'm so happy for you." Nagulat si Elena. Hindi siya sanay sa kabaitan ni Isabela. "Salamat po, ma'am. Maayos na po siya." "That's wonderful," sabi nito. "Actually, can you do me a favor? May kailangan lang akong ipaayos sa zipper ng damit ko. Pwede mo ba akong tulungan sa taas?" Kahit nag-aalangan, wala siyang nagawa, kundi sumunod. Sumunod siya kay Isabela, papasok sa malawak nitong guest room. Ang silid ay puno ng mga shopping bags mula sa mga mamahaling brand. Sa ibabaw ng kama, nakakalat ang mga alahas. "Pasensya na sa kalat," sabi ni Isabela habang tinutulungan siya ni Elena sa kanyang damit. "I was just trying to decide what to wear for my anniversary dinner with JC tonight." Pagkatapos ayusin ang zipper, ngumiti si Isabela. "Salamat, Elena. You're a lifesaver." Tumingin ito sa mga alahas sa kama. "Alam mo, dahil sa good mood ako ngayon, gusto kitang bigyan ng regalo." Kinuha nito ang isang maliit na silver bracelet. "Heto, para sa'yo. Isang maliit na bagay para i-celebrate ang paggaling ng kapatid mo." "Naku, ma'am, huwag na po. Nakakahiya po," tanggi ni Elena. "Sige na, I insist." Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay at isinuot ang bracelet. "Bagay sa'yo." Bago pa man makasagot si Elena, biglang nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Napatingin ito sa kama, sa mga alahas niya, at biglang nanlaki ang mga mata. "Teka, nasaan na yon?" Nagsimula itong maghalungkat. Ang pagkataranta ay biglang lumitaw sa mukha nito. "Nasaan na? Ang diamond necklace ko. Yung regalo sa akin ni JC. Kakatry ko lang yun kanina." "Po? Baka po nahulog lang," sabi ni Elena. Nagsimula na ring maghanap. "Hindi. Sigurado akong nandito lang yun," sigaw ni Isabela. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang napako sa kanya. Isang malamig at mapanuring titig. "Elena, buksan mo ang bulsa mo." "Po?" Natigilan si Elena. Bakit po?" "Basta buksan mo." Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang kinakapa ang bulsa ng kanyang uniforme at doon, naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Isang kumikinang na kwintas na diamante. Hindi makapagsalita si Elena. Paano? Paano iyon napunta doon? Napatingin siya kay Isabela at ang nakita niya ay hindi na ang peking ngiti, kundi isang nangisi ng tagumpay. "Magnanakaw!" sigaw ni Isabela. Sapat na para marinig sa buong kabahayan. "You ungrateful thief! Pagtapos kitang tulungan, ito pa ang isusukli mo sa akin?" Mabilis na dumating ang ibang mga kasambahay at ang head security ng mansyon. Huli na ang lahat. Ang eksena ay perpektong nakaset up. Si Elena na may hawak na mamahaling kwintas at si Isabela na umiiyak na biktima. "Hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa bulsa ko." Pagmamakaawa ni Elena. "Tumawag kayo ng pulis," utos ni Isabela. Now, hindi nagtagal, dumating ang 2 pulis. Ang sala ng mansyon ay biglang naging isang interrogation room. Si Elena ay pinalibutan, tinatrato na parang isang kriminal. Ang bawat salita niya ay hindi pinapakinggan. Ang bawat pagtanggi ay walang saysay. Ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. "Miss Ramirez, sumama po kayo sa amin sa presinto," sabi ng isang pulis habang inilalabas ang posas. Naramdaman ni Elena ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng saya na naramdaman niya kanina ay nawala. Napalitan ng purong takot at kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan? Makukulong ba siya para sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Habang papalapit sa kanya ang pulis na may hawak na posas,
Narinig niya ang boses ni Isabela sa likuran. Si Elena, ganyan ang nangyayari sa mga taong hindi marunong lumugar. Napapikit si Elena, handa nang tanggapin ang kanyang malagim na kapalaran. Sandali, isang boses ang biglang pumutol sa lahat. Isang boses na pamilyar, malamig, at may awtoridad. Napalingon ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si JC Care. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang. Kay Isabela. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa mga pulis. "Anong problema dito?" tanong niya. "Sir JC, nahuli po namin ang inyong kasambahay. Ninakaw po niya ang kwintas ni Ma'am Isabela." Paliwanag ng pulis. Tumingin si JC sa kwintas, pagkatapos ay kay Elena, at sa huli, kay Isabela. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, sa isang boses na malinaw at narinig ng lahat, sinabi niya, "Teka, ako ang kumuha ng kwintas na yan." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Lahat ng mata, ang mga pulis, ang mga kasambahay, si Isabela, ay nakatuon kay JC. Si Elena ay nanatiling hindi makagalaw. Ang isip niya'y gulong-gulo. Anong sinasabi niya? Bakit niya ginagawa ito? Ngumisi si Isabela. "Darling, what are you talking about? Huwag mo nang pagtakpan ang magnanakaw na yan." Hindi pinansin ni JC si Isabela. Tumingin siya sa mga pulis. "Mga sir, pasensya na sa abala. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Kinuha ko ang kwintas na yan kaninang umaga mula sa jewelry box ni Isabela. Balak ko sanang ipacheck kung may maluwag na bato bilang sorpresa. Mukhang hindi niya napansin na nawawala at ngayon lang niya hinanap." Kumunot ang noo ng isang pulis. "Kung ganun po, sir, paano napunta sa bulsa ng kasambahay ninyo ang kwintas?" Dito na tumingin si JC kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Good question. Isabela, paano nga ba?" Biglang namutla si Isabela. Nahalata niya ang bitag. I don't know. Baka kinuha niya sa kwarto mo." "Imposible," kalmadong sagot ni JC. "Dahil ang totoo, hindi ko naman talaga kinuha. Nandito lang sa bulsa ko buong araw." At mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas ni JC ang isang kaparehong-kaparehong kwintas na diamante. "Pinagawa ko ang isang replika para sa'yo, para kung mawala mo man, hindi masyadong masakit." Ang kwintas na hawak ni Elena ay peke. Natigilan ang lahat. At para patunayan yan, dagdag ni JC, itinuturo ang isang maliit na kamera na nakatago sa sulok ng kisame. "I'm sure the security footage from the guest room will show exactly how that fake necklace ended up in Elena's pocket." Doon na bumagsak ang buong mundo ni Isabela. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay mula puti, hanggang pula, hanggang sa kulay abo. Ang kanyang laro ay tapos na. Ang kanyang kasinungalingan ay hubad na hubad sa harap ng lahat. Walang imik na ibinalik ng pulis ang posas sa kanyang sinturon. "Mukhang wala na po kaming kailangan dito," sabi nito, sabay tango kay JC. Mabilis silang umalis, kasunod ang mga kasambahay na tahimik na nagalisan. Iniwan ang tatlo sa gitna ng sala. Si Elena ay nakatayo lang doon, nanginginig pa rin, hawak ang pekeng kwintas. Ang isip niya ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Iniligtas siya. Ang taong kinamumuhian niya ay iniligtas siya. Tumayo si JC sa harap ni Isabela. "Umalis ka na," sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. "At huwag ka nang babalik dito." Walang sinabi si Isabela. Kinuha niya ang kanyang bag at sa huling pagkakataon, binigyan si Elena ng isang tingin na puno ng sukdulang galit bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang sila na lang dalawa ang natira, dahan-dahang lumapit si JC kay Elena. Inabot nito ang kamay para kunin ang pekeng kwintas. "Pasensya na sa gulo," sabi niya. Ang boses ay bahagyang mas malumanay kaysa dati.
Hindi makapagsalita si Elena. Sa salamat po, lang ang kaya niyang sabihin. Ang pasasalamat ay bumaha sa kanyang puso. Nilulunod ang lahat ng galit na dati niyang naramdaman. Tumingin si JC sa kanya, ang mga matay seryoso. Hindi ka nararapat dito, Elena. Biglang nanlamig si Elena. Eto na ba yun? Pagtapos siyang iligtas, palalayasin na rin ba siya? Na para bang nabasa ni JC ang kanyang isip, mabilis itong nagdagdag. Ang ibig kong sabihin, you deserve better. Kumuha ito ng isang puting sobre mula sa loob ng kanyang coat. Nakita ko ang records mo, ang pagiging magna cum laude mo, isang malaking kalokohan na naglilinis ka lang ng bahay. Iniabot nito ang sobre. Isang trabaho yan sa opisina, isang junior analyst position. Iyan ang nararapat sa'yo sa isang taong katulad mo. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaabot ang sobre. Hindi siya makapaniwala. Ang pag-asa na matagal nang nawala ay biglang bumalik na parang isang malaking alon. Isang totoong trabaho, isang pagkakataong maibalik ang buhay na ninakaw sa kanila. Sir JC, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng saya. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ni JC. Umpisahan mo sa Lunes. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Naiwan si Elena sa sala. Hawak-hawak ang sobre na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang formal na letterhead ng Carrick Corporation at sa ilalim nito, ang isang job offer na may pangalan niya. Totoo nga. Ngunit habang tinitingnan niya ang papel, may isa pang papel na dumulas palabas mula sa sobre at nahulog sa sahig. Pinulot niya ito. Ito ay isang resibo. Isang opisyal na resibo mula sa St. Luke's Hospital. Nakalista doon ang pangalan ng pasyente, Michael Ramirez, at sa ibaba ang isang napakalaking halaga na may kasamang salitang paid in full at sa pinakailalim, sa maliit na letra, nakasulat ang nagbayad, Car Corporation. Sa isang iglap, ang lahat ng init at pasasalamat sa puso ni Elena ay nagyelo. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang anonymous benefactor, ang biglaang kabaitan, ang alok na trabaho. Hindi ito kabaitan, isa itong transaksyon. Ang buhay ng kapatid niya ay binili. At ngayon, ang kanyang katapatan ay binibili rin. Ang lahat ng ito ay isang laro lamang ng mayayaman. Isang paraan para ipakita kung gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan. Na kaya nilang bilhin ang lahat, pati na ang buhay at dignidad ng isang tao. Ang naramdaman niya ay hindi na pasasalamat, kundi matinding kahihiyan. Isang pakiramdam na para siyang isang pulubi na hinagisan ng gintong barya. Narinig niya ang mga yabag ni JC na pabalik. Siguro'y may nakalimutan ito. Huminto ito sa gitna ng hagdanan nang makita siyang nakatitig sa resibo. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang tingin mula sa papel at sinalubong ang mga mata ni JC. Ang mga luha na kaninay dahil sa saya ay ngayon ay dahil na sa sakit at galit. Ito ba yon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Itinaas niya ang resibo. Ito ba ang presyo ng kapatid ko? At ito, itinaas naman niya ang job offer. Ito ba ang bayad sa akin? Natigilan si JC. Elena, hindi ganyan. Hindi! Sumigaw si Elena at sa unang pagkakataon, hinagis niya ang sobre sa dibdib ni JC. Ang kabaitan niyo ba ay nabibili rin ng pera, senyorito? Ang paggamit ng salitang senyorito ay parang isang sampal pabalik sa kanya. Isang paalala ng malaking pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Habang nakatayo si JC na gulat, nagsimulang umulan sa labas. Isang malakas na buhos ng ulan
na tila nakikidalamhati sa kanyang nadaramang sakit. "Nagre-resign na ako," sabi ni Elena. Ang bawat salita ay matigas at pinal. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng mansyon, papalabas sa buhay ni JC Care. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan, hinahayaan ang bawat patak na hugasan ng kanyang mga luha habang iniiwan sa likuran ang lalaking nakatayo lang doon, na sa wakas ay napagtanto ang kanyang pagkakamaling hindi na kailanman maitatama. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na patak ng ulan sa labas at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. "Senyorito." Ang salitang yon na binitawan ni Elena, na puno ng sakit at paghamak, ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Binasag nito ang lahat ng pag-asang nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso. Sinubukan niyang magbago, sinubukan niyang tumulong, pero sa huli, ang ginamit pa rin niya ay ang tanging sandatang alam niya: pera at kapangyarihan. Ang mga sandata ng isang kare, ang mga sandata ng kanyang ama. Pinulot niya ang mga papel na inihagis ni Elena, ang job offer, ang resibo, mga simbolo ng kanyang kabiguan. Sa sandaling iyon, isang matinding kalinawan ang bumalot sa kanya. Hindi si Elena ang problema, hindi si Isabela, hindi rin ang nakaraan. Ang problema ay ang ugat ng lahat. Ang lason na patuloy na dumadaloy sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan, sa kanyang dugo. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Iniwan niya ang mga papel sa sahig, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hindi niya pinansin ang pagkabasa. Nagmaneho siya, hindi pa uwi, kundi patungo sa puso ng kadiliman, ang opisina ng kanyang ama, sa pinakatuktok ng Curry Tower. Habang tinatahak niya ang madulas na kalsada, bumalik sa kanyang alaala ang kanyang ina. Naalala niya ang mga gabing naririnig niya itong umiiyak, nang tahimik sa sarili nitong silid. Naalala niya ang mga mata nitong laging pagod at malungkot, mga matang sumuko na sa pakikipaglaban sa isang halimaw. Umalis ang kanyang ina, hindi dahil sa hindi siya nito mahal, kundi dahil hindi na nito kayang mabuhay sa ilalim ng kontrol at kalupitan ni Ricardo Care. Noon, isa lang siyang bata na walang magawa. Ngayon, hindi na. Pagdating niya sa gusali, walang sinumang pumigil sa kanya. Ang mukha niya ay isang all-access pass. Sumakay siya sa private elevator at sa bawat palapag na kanyang nilalagpasan, lalong tumitibay ang kanyang loob. Bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse office, naroon ang kanyang ama, si Ricardo Care, nakaupo sa likod ng malaki nitong mesa na gawa sa mahogany, nakatanaw sa syudad na basang-basa ng ulan, na para bang isa siyang hari na pinagmamasdan ng kanyang kaharian. Hindi man lang ito lumingon. "Gabi na. Anong kailangan mo?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Hindi nagsalita si JC. Naglakad siya papalapit sa mesa at walang seremonyang inihagis sa ibabaw nito ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng kasaysayan ng Ramirez Trading. Doon lang lumingon si Ricardo. Tiningnan nito ang folder pagkatapos ay tumingin sa basang-basa at galit na mukha ng kanyang anak. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. "Ah, ito pala. Akala ko nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito." "Bakit niyo ginawa yon?" tanong ni JC. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng pinipigilang galit. "Magkaibigan kayo ni Antonio Ramirez. Kumparin niyo siya." Nagkibit balikat si Ricardo. "Negosyo, JC. Walang personalan. Naging emosyonal siya, naging mahina, at sa mundo natin, kinakain ng mahihina. Kinuha niyo ang lahat sa kanila." Sigaw na ni JC, hindi na napigilan ang sarili. "Sinira niyo ang buhay nila dahil lang sa pera." Tumayo si Ricardo at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. "Ang perang yan," sabi nito. "Itinuturo ang buong syudad mula sa bintana. Ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ang kotse mo, ang mga damit mo, ang pangalan mo.
Ang bawat hibla ng pagkatao mo ay binili ng perang kinagagalit mo ngayon. Hindi ako katulad nyo, mariing sabi ni JC. Tumawa si Ricardo, isang tawang nakakainsulto. Talaga ba? JC, nakikita kita. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Ang galit mo, ang pagiging arogante mo, nasa dugo mo yan. At lahat ng ito, ikinumpas nito ang kamay sa paligid, ay dahil lang ba sa isang katulong? Iyon na ang huling salita, ang huling sampal. Sa sandaling iyon, alam na ni JC na wala ng pag-asa. Hindi kailanman magbabago ang kanyang ama. At kung mananatili siya rito, magiging isa siyang anino nito, isang kopya, isang halimaw. Huminga ng malalim si JC. Nang muli siyang magsalita, ang galit sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, mas pinal. Tapos na tayo. Isa-isa niyang inilabas ang mga bagay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa makintab na mesa ng kanyang ama. Una, ang kanyang black credit card. Pangalawa, ang susi ng kanyang sports car. At panghuli, ang kanyang company ID bilang Vice President ng Care Corporation. Natigilan si Ricardo na wala ang nangisi sa kanyang mukha. Tumingin si JC ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Maari niyo nang itago ang lahat ng ito. Ayokong magmana ng isang imperyong itinayo sa mga luha ng ibang tao. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. JC! Sigaw ni Ricardo. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Wala kang mamanahin kahit isang sentimo. Huminto si JC sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Mas gugustuhin ko pang maging pulubi, sabi niya, kaysa maging katulad niyo. At pagkasabi niyon, binuksan niya ang pinto at lumabas, iniwan ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kanyang madilim at walang kaluluwang kaharian. Ang amoy ng karton at lumang gamit ang bumalot sa maliit na staff house. Abala si Elena at ang kanyang ina sa pag-iimpake. Bawat damit na tinitiklop, bawat gamit na inilalagay sa kahon, ay isang paalala ng kanilang biglaang pag-alis. Masakit, pero kailangan. Ang manatili sa teritoryo ng mga kare ay parang paglalagay ng asin sa sariwang sugat. Anak, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Aling Martha, ang mga matay puno ng pag-aalala. Saan tayo pupunta? Huwag po kayong mag-alala, ma. May kaunti pa po akong naipon. Sagot ni Elena. Pilit nang ngumingiti. Makakahanap tayo ng maliit na apartment. Ang importante, magkakasama tayo. At malusog na si Michael. Tumango si Aling Martha ngunit hindi pa rin maalis ang lungkot sa mukha nito. Habang nag-aayos si Elena ng isang kahon ng mga lumang libro, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Sino ang bibisita sa kanila sa ganoong oras? Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto at ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa labas, basang-basa pa rin ng ulan, si JC Care. Ngunit iba ang kanyang itsura. Wala na ang mamahaling damit, ang aroganteng tindig, ang malamig na mga mata. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay nakasuot lang ng simpleng itim na t-shirt, ang buhok ay magulo, at ang mga matay pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bakas ng kalinawan at sinseridad sa mga ito. Akmang isasara na ni Elena ang pinto, ngunit mabilis na nagsalita si JC. Elena, sandali lang. Pakiusap. May kung anong sa tono ng kanyang boses, isang pagsusumamo na hindi pa niya narinig mula dito, ang nagpahinto sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sabi ni Elena. Hindi pa rin binubuksan ng maluwag ang pinto. Meron, sabi ni JC. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat yun. Naparito ako para sabihin sa'yo ang totoo. Hinayaan niya itong makapasok. Si Aling Martha ay nagulat nang makita ang senyorito.
Ngunit isang tingin lang mula kay Elena ay sapat na para maintindihan nitong kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Tahimik itong pumasok sa kabilang silid. Nakatayo sila ngayon sa gitna ng mga kahon, 2 taong pinaghiwalay ng isang napakalalim na kasaysayan. Ang pagbabayad ko sa ospital, hindi iyon dahil sa awa. Panimula ni JC, ang boses ay mababa. At hindi rin yun para kontrolin ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Ginawa ko yun dahil may utang ang pamilya ko sa pamilya mo. Ikinuwento ni JC ang lahat. Ang tungkol sa partnership ng kanilang mga ama. Ang tungkol sa maruming paraan ng pag-takeover. Ikinuwento niya ang sulat na puno ng pakiusap ng kanyang ama na binalewala lang ng sarili niyang ama. Habang nagsasalita siya, wala nang bakas ng pagiging isang kare, kundi ang bigat ng isang anak na pasan-pasan ang kasalanan ng kanyang magulang. Nalaman ko lang ang lahat ng ito, 2 gabi na ang nakalipas, pagtatapos niya. Ang pagbabayad sa operasyon ni Michael, iyon ang pinakamaliit na bagay na kaya kong gawin para simulan ang pagtutuwid sa lahat ng pagkakamali. Hindi makapagsalita si Elena. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Ang kwento ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang multo na nagpapaliwanag sa lahat ng kamalasang dinanas ng kanilang pamilya. May inilabas si JC mula sa kanyang likuran, isang maliit, lumang kahon. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako o ang pamilya ko, pero karapatan mong malaman ang buong katotohanan. Iniabot nito ang kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang dokumento at sa ibabaw ng lahat, ang sulat ng kanyang ama para kay Ricardo Care. Nakita niya ang desperadong sulat kamay ng kanyang ama at ang malamig na nota sa gilid nito. Isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, tumama sa lumang papel. Ngayon, naiintindihan na niya. Iniwan ko na ang lahat, Elena, mahinang sabi ni JC. Ang kumpanya, ang pera, ang pangalan. Wala na ako sa Care Corporation. Inangat ni Elena ang kanyang tingin, puno ng pagtataka. Bakit? Dahil mas gugustuhin ko pang maging wala, sabi ni JC. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaysa maging katulad niya, naiintindihan na ni Elena. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang senyoritong kinamumuhian niya. Ito ay isang taong sinubukang kumawala mula sa sarili nitong kadena. Kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng meron siya. Aalis na ako, sabi ni JC. Tumingin ito sa paligid, sa mga kahon, sa simpleng buhay na sinira ng kanyang pamilya. Sana maging maayos kayo. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang pinal na pamamalam. Naiwan si Elena. Nakatayo, yakap-yakap ang kahon na naglalaman ng masakit na katotohanan ng kanilang nakaraan. Ang lahat ng galit niya ay nawala. Napalitan ng isang emosyong mas komplikado, isang halo ng awa, pag-unawa, at isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Nang hahawakan na ni JC ang doorknob, isang salita ang lumabas sa bibig ni Elena. Halos pabulong, nanginginig. JC! Huminto ito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga matay puno ng nag-aabang na tanong. At sa mga matang yon, sa gitna ng lahat ng sakit at pagkawasak, isang maliit na sinag ng koneksyon ang nagsimulang mabuo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa maliit, ngunit maaliwalas na apartment na tinitirhan ni na Elena ay puno ng amoy ng nilagang baka at ng halakhak. Si Michael, na ngayon ay malusog at malakas na, ay nagkukwento tungkol sa kanyang unang araw pabalik sa kolehiyo. Si Aling Martha ay abala sa paghahain ng hapunan, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal na nawala.
Nakatayo si Elena malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa syudad. Marami ang nagbago. Ginamit niya ang mga dokumentong ibinigay ni JC. Hindi para maghabol ng pera, kundi para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Sa tulong ng isang pro bono lawyer, nagsampa sila ng kaso para kilalanin ang unethical practices ng Curry Corporation. Hindi sila nanalo ng malaking pera, ngunit nanalo sila ng isang bagay na mas mahalaga, katarungan. Ang maliit na halagang nakuha nila ay sapat na para makapagsimula sila muli. Si Elena ngayon ay nagtatrabaho bilang isang financial analyst sa isang maliit ngunit respetadong kumpanya. Hindi ganoon kalaki ang sahod, pero sapat. At higit sa lahat, ito ay sahod na pinaghirapan niya. Walang utang na loob, walang nakakabit na masakit na alaala. Payapa na ang kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, may isang tao siyang hindi makalimutan. JC Carey. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na niya ito nakita. Nabasa niya sa balita ang eskandalo, ang biglaang pag-alis ng nag-iisang tagapagmana ng Curry Corporation. Maraming espekulasyon, ngunit walang nakaalam ng totoong dahilan. Siya lang. Minsan, sa gabi, naiisip niya kung nasaan na ito, kung kumusta na ito. Umiiral pa rin ba ang maliit na koneksyon na naramdaman nila sa gitna ng mga nagbabagsakang pader ng kanilang mundo? Isang Sabado ng hapon, habang pauwi mula sa pamamalengke, napagdesisyonan ni Elena na magkape muna sa isang maliit na coffee shop na malapit sa kanyang opisina. Simple lang ang lugar, malayo sa mga sosyal na cafe na madalas puntahan ng mga mayayaman. Umorder siya ng kanyang paboritong kape at naupo sa isang mesa sa may sulok, malapit sa bintana. Habang nagbabasa siya ng libro, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa counter. Isang boses na nag-o-order ng kape, magalang at mahinahon. "Isang Amerikano lang please." Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang libro. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Unti-unti niyang inangat ang kanyang tingin. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si JC Carey. Hindi na si senyorito, kundi isang ordinaryong lalaki. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. May dala itong backpack na mukhang may laman na laptop. May kaunting guhit na ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga yon ay mayroon ng kapayapaan na hindi niya nakita noon. Kinuha nito ang kanyang kape at lumingon para maghanap ng mauupuan. At nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, huminto ang oras. Ang ingay ng coffee shop ay naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa, nakatitig sa isa't isa mula sa magkabilang dulo ng silid. Walang galit, walang sakit. Ang tanging naroon ay ang pagkilala. Dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng bagyo at parehong nakaligtas. Si JC ang unang kumilos. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanyang mesa. Isang maliit at alanganing ngiti ang sumilay sa labi nito. "Elena," sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. "JC," sagot niya. Ang ngalan nito ay parang dayuhan, ngunit pamilyar sa kanyang mga labi. "Pwede ba akong makiupo?" tanong nito. Tumango lang si Elena. Hindi pa rin makapagsalita ng maayos. Naupo si JC sa silyang nasa harapan niya. Ilang segundo silang nagkatitigan, hindi alam kung saan magsisimula. "Kumusta ka na?" Sabay nilang tanong na nagpangiti sa kanilang dalawa at bumasag sa tensyon. "Maayos naman," sagot ni Elena. Maayos na kami." Tumango si JC. "I'm glad. Nabasa ko ang tungkol sa kaso. I'm happy for you, for your family." "Salamat," sabi ni Elena. "Ikaw, kumusta ka?" Nagkibit balikat si JC. "Nagsisimula ulit. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang web developer sa isang maliit na startup company. Nakatira sa isang maliit na apartment na kaya kong bayaran." Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. "Masaya naman. Tahimik."
At nakita ito ni Elena. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang tunay na ngiti mula kay JC Care. Isang ngiting hindi mayabang, hindi mapang-asar. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Nag-aalok ako ng kape, sabi ni JC, tila nahihiya. Pero mukhang meron ka na. Ngumiti si Elena. Maybe next time. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng posibilidad, puno ng pag-asa. Hindi na sila si JC Care, ang mayaman at aroganteng amo, at si Elena Ramirez, ang matapang ngunit mahirap na kasambahay. Ngayon, sila na lang si JC at si Elena. Dalawang tao, isang mesa, isang tasa ng kape, at sa harap nila, isang bagong simula.